Tinatawagan, beloved sister Sini Makaraig. At siya rin po maminamahal, maganda rin po ang ating beloved combined youth and singles choir. Maganda na po kayo maminamahal. Ako po yung nagpapaabot ng pinamataas na papuri, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapaabot din po ako ng dobleng paggalang at pagrespeto sa ating beloved, Honorable Pastor Wildy Almeida at sa kanya pong beloved children. Patuloy po nating inaalaala ang ginyuntiang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Yes, hallelujah. Pagbati po ng isang magandang hapon po sa ating beloved Minister Brother Bogs at sa ganun din po sa mga beloved preachers, ordained preachers, mga manggagawa sa ating pong mga kapatiran, sa inyo pong mga baguhan. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah! Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataong ipinigay po niya sa akin upang siya po ay aking mapasalamatan sa mga ipinagkaloob po niya sa amin, kabutihan sa aming buhay nang siya po ay makilala ko sa gawain ito. Noon po ako ay nasa dambuhalang gawain na talaga pong ako po ay na-diagnose with diabetes mellitus type 2. Kapag po tayo ay may diabetes, ayan po ay ang dami na ng komplikasyon. Talaga po yan ay nasa atin ang dugo. Nagkaroon po ako ng poor circulation of the blood. Talaga po ang aking dugo ay hindi na dumadaloy ng ayos. Ang aking pong puso ay malaki na ang left ventricle. Ang aking pong katawan ay magang-magana. Kung ang symptoms po ng diabetes is frequent urination, yun pong sa akin ay the reverse. Ako po ay hindi umiihi. Umiihi po ako ay paminsan-minsan lang. Talaga po yung naging problema ko at talaga pong ang aking katawan ay magang-magana. Wala na pong magawang solusyon kundi talagang baka po yung time na yon ako ay mag-undergo na ng dialysis. Subalit may isa pong kapatiran na talaga nag-share sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gawain ito. At sabi po niya sa akin na ako ay dumalo, ipinaliwanag po niya sa akin ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung una po ay hindi po ako makonbinse, subalit sa patuloy na pag-share po niya sa akin, may iba po ako naramdaman sa aking katawan at naramdaman ko po na ako ay tumutulo na po ang luha at pinaunlakan ko po yung kanyang paanyaya. Subalit bago po niyan, ako po ay binigyan niya ng kung tawagin sa ating po mga mahal na baguhan. Ayun po ay leaflets, ayun po ang pinamimigay nilang papel. Kasi po noong time na yon, magang-maga ang aking paa, hindi ako makatulog. Talagang kahit ano pong position ng aking paa, ay talagang ako po hirap na hirap. Ang ginawa po niya, sabi po niya sa akin, yun po daw idikit ko sa aking mga paa. Nung una po, ang naisip ko, anong kapangyarihan meron ng papel na to. Subalit, yun po palang mga nakasulat doon sa papel na yun, ang kapangyarihan magpapagaling sa akin. Alam niyo po, mga mahal na baguhan, nung yun po ay itapal ko sa aking mga paa. Talaga pong gumising po kung yung pamamaga ng aking paa ay nawala. Nawala po yung sakit. At yan po yung pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito. Ang kabrihan po ay sa mahal na Panginoon. Ako po ay isang pharmacist. Kumbaga po, ang expertise ko ay sa gamot. Subalit hindi po yan po yung naging isang kamangmangan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagbigay ng kagalingan sa aking mga karamdaman. At siya po yung pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi pa po dito natatapos ang lahat. Ako po ay binigyan pa ng isang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking pong beloved husband ay na-aksidente sa dako ng lubo. Yan po ay nahulog sa motor. Talaga po yung 8 ribs po ay tumusok sa baga. Yun po ay 8. Dinalo ko po yan sa hospital. Siyempre, ang mga beloved, ang loved ones po niya, hindi mga believers. Kaya kailangan ko po munang dalhin, subalit talaga pong dumudugo na. Hindi ko po siya talaga nanindigan ako na hindi ko muna siya paturukan ng
anti-tetano. Pero pumunta po kami for second opinion to take into consideration yung mga loved ones niya. Pero talaga pong the same findings. Alam niyo po, kami po ay kumuha ng isang dalubhasa para sa sakit na yon. Kasi po delikado, dumudugo na po yung kanyang baga. Ang sabi po ng doktor, yun daw po ay kailangang butasan yung tagiliran para po at bago po siya operahan. Ang binigay po niya sa amin percentage ng survival after operation is 50%. Siyempre po nakakalungkot yun, 50%. At talaga naman po kapag na-operahan, hindi naman po lahat ay talagang nagkakaroon ng kagalingan. Subalit, sa habag po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung pong umaga, dumating po yung doktor. 2 weeks po namin sa hospital, yung na kami naka-confine. Ang sabi po ng doktor, siya daw po ay i-x-ray muna bago operahan para po makita kung kailangan operahan or hindi. Sabi po niya, after 15 minutes kami ay babalik. Kasama niya po yung aking beloved husband doon po sa x-ray room. Ano pong katakataka na 15 minutes pa, wala pa po. Bumalik po yung doktor, siya po nangunguna. Tapos kasunod na po yung aking beloved husband, sakay na po siya sa wheelchair. Sabi namin, basta nakatingin po sa amin yung doktor. Sabi namin, ano po, bakit po hindi kayo magsalita? Ano po ba ang gagawin? Ano po ang nangyari? Ano po ang nakita nyo? Ang sabi niya, alam niyo po, ang sabi ng doktor, anong himala? Yung 8 ribs na nakatusok sa baga, yun po ay nag-align sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga pong, ako po'y tuwan-tuwa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talaga pong kailangan na yung operahan. Ano po ba yung case na yun? Napaka-improbable case kung tutuusin. Talaga pong kailangan ng major operation. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala pong imposible. Kaya sa inyo po mga mahal na baguhan, kayo po ay magpatuloy tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mararanasan din niyo po ang mga kabutihang aming naranasan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi lang po yan, ang aming pong buhay may kaguluhan. Hindi po kami magkaintindihan ng aking beloved husband. Ako po ay nagtatrabaho sa isang private hospital. Hindi ko po ibinababa o pinapahiya ang aking beloved husband. Subalit talaga pong walang nangyayari sa aking kinikita. Iyan po ay nalulung sa sugal. Talaga pong kumakita ko wala ng pera. Yung pong sweldo ko sa ATM, talagang wala na po yan. Wala na akong makita. Nawi-withdraw na po niya yan. Talaga pong napakalaking problema ko po yan. Talaga pong ako stress na noon. Subalit ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking pong beloved husband ay na-save sa gawain nito. Siya po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yan po ay aking lubusang pinasasalamatan. Kami po ay nagsisigasig na dumalo para kami lubusang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyang patnubay, gabay sa aming buhay at talaga pong ang mga kapiling at di papabilang po sa Royal Family of God ay isa pong pagpapala, mga mahal na baguhan. Kaya tanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala po ditong kalugihan. Talaga pong pagpapala ang tatanggapin ninyo. Hanggang dito na lang po at ang aking taus-pus salamat sa material, physical, na lalong-lalo po sa spiritual na pagpapala. At ang pinakamataas na papurit pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang.